isang linggo na extension ng pananatili ng mag-asawa sa Australia ay ginugol nila sa pamamasyal at paggalugad sa mga lugar na puntahan ng mga turista sa lugar. Pinuntahan nila ang mga lugar na nakita online ni Krisa kasamang madrastang si Vanji. Ganon din ang mga restaurant kung saan may mga biglaang cravings siya. Sinigurado nilang masusulit ang lahat ng oras na inilalagi nila sa bansa. Wala namang naging reklamo si Nick na kahit mababakas ang pagod sa mukha ay sunod-sunuran sa lahat ng gusto ng kanyang asawa. Ang makita itong masaya habang namamasyal sila at nakukuha nitong gusto ay walang katumbas na halaga para sa abogado. Ang makita ni Nick ang mga ngiti nitong unti-unting nagkakaroon ng buhay ay napakalaking bagay para sa kanya. Nagawa nitong mapanatag ang loob niya. Sayang no, hindi na ako ngayon makakabisita kay Miss Jen na isa sa mga goals ko. Kung kaya ako umalis ng bansa, pagsasatinig ni Krisa habang ang kanyang mga mata ay nasa labas ng kanilang eroplano. Marami pa namang next time, Mrs. Bentacourt. Huwag ka malungkot. Duko ang nahilig ni Nick sa kanya na hinawakan ng kanyang baba upang iharap sa kanya at mabilis siyang ninakawan ng halik sa labi. Pauwi na sila ng bansa at lula ng eroplano pero hindi pa naman yun nakakaalis ngayon ng airport. Private plane sana ang plano niya ngunit hiniling ni Vanji na mag-normal flight na lang daw sila kung kaya naman yun ang pinabook ni Nick para sa kanilang tatlo. Masyadong malayong Switzerland kung pupunta pa tayo doon tapos babalik tayo ng Pilipinas. Alam mo namang delikado para kay baby kaya nga hindi ko na ipipilit. Tunog na mamalditang nilingon na ni Chris ang asawa. Sa kanyang tabi, hindi niya intensyon na sungitan to, pero parang pinalalabas nitong nagpipilit siyang gawin yon. Natuto na ako. Baka kung ano na namang mangyari sa ating baby. Baka pag nangyari pa yon, hindi ko na talaga kayanin pa. Hinawakan pa ni Chris ang kanyang puson na sinundan ng tingin ni Nick. Ito ang kinatatakutan niya kung kaya naman ayaw pa rin sabihin ang totoong nangyari sa isa pa nilang supling sana. Hindi pa stable ang mental health ng kanyang asawa sa ngayon kaya minabuting ilihim na lang niya. Baka mapagod siya at sa huli ay gustuin na niyang bumitaw. Baka makulitan ka sa akin. Exactly. Marami pa namang pagkakataon at hindi lang yun ngayon. Humilig palapit sa kanya si Nick upang mayakap na siya. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan pa nilang tungkol sa mga nangyari. Hindi man tahasang sabihin ni Krisa, apektado pa rin ang kanyang isipan ng mga pangyayaring yun sa kanilang buhay, kung kaya naman kailangan niyang i-divert ang tungkol sa kanilang topic na pinag-uusapan. Gusto niyang tuloy-tuloy na itong maging panatag ang loob. Saka pwede mo naman siyang makausap through video calls. Tiis na lang muna sa ganun. Saka tingin ko busy din yung si Miss Jen sa pagpapagamot niya kaya wag mo na siyang istorbohin na muna, Krisa. Tumangutango lang si Krisa. Bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa, inihilig na ang ulo niya sa dibdib nito matapos na tumango. Kailangan niyang ipanatag ang kalooban. Hindi pa dito nagtatapos ang kanilang magiging laban. Kailangan niya pang makipag-deal kay Mr. Salis na nagpapakilalang kanyang tunay na ama. Kung noon ay excited siyang makilala, ngayon ay hindi na. Hindi siya papayag na ipilit nitong sarili sa kanya. Mananatili siyang anak ni Carlito Aguilon. Kailanman hindi niya tatanggapin sa buhay ang matanda. Kahit dito galing lalo na't napakalaki ng ambag nito sa mga paghihirap na nararanasan niya. Oo na, malandi na boses na hawak ni Krisa sa matipunong dibdib ng asawa. Binigyan siya ng makahulugang tingin ni Nick na binasa ng labi ng kanyang laway. Pinanliitan siya nito ng kanyang mga mata, lalo nang bumaba ang palad niya sa tiyan nito at sensual pa yung hinagod. Stop it, Chris. Saway niya na nagpalingalinga na sa paligid nila. We are in public. Dapat talaga nag-private plane na lang tayo kung magiging ganyan ka sa akin. Ani Nick na napakagat sa kanyang labi. What? Anong ginagawa ko sa'yo? Yumayakap lang naman ako. Ang sensitive mo. Maang-maangan nito. Oo at nasa first class flight sila
At may partition naman doon ngunit hindi nakasarang kortina. Isa pa'y malayang natatanaw sila ng flight attendant na lumalapit sa mga pasahero. Mabuti na lang at wala silang katapat na ibang pasahero dahil mas mababa pang kamay ni Chris ang humantong sa pagitan ng mga hita ni Nick, na biglang hindi na mapakali doon sa kanyang upuan. Halata namang inaalas ka lang siya ng asawa. Sinusukat nito ang pasensya niya dahil alam niya hindi siya papatulan dahil sa klase ng lugar na kinaroroonan nila. Medyo malayong upuan ni Vanjie sa kanila na mas pinili doon sa may bintana. Chris, muling saway niya na kinuha ng kamay pinagsalikop na yon para hindi na makagalaw. Malakas ng malakak na si Krisa nang makitang pagpipigil na ginagawa ng asawa. Sinulyaban niya ang parte ng katawan nito na nasa pagitan ng mga hita na sa mga sandaling yun ay nakabukol na. Titigil na ako, attorney. Humahagikik na turan niya. Dapat lang dahil kapag hindi ka tumigil. Anong gagawin mo kapag hindi ako tumigil? Lapit pa ng mukha ni Krisa sa mukha niya na naudlot sa gagawing paglayo sana. Huwag mo sasabihin na gagawin natin ang bagay na yun dito. Mabilis na inabot ni Nick ang labi ng asawa. Pinapungay ng mga mata niya. Why not? Gusto mo bang subukan natin yun, Mrs. Bentacord? Si Krisa naman ang lumayo sa asawa. Alam niyang sobrang mahalat at spoiled siya ni Nick na kapag sinabi niyang gusto niya, paniguradong kahit na nakakahiya pa yon, ay baka nga magawa nila dito. Tumigil ka nga, bahagyang tulak niya sa asawa sa dibdib ng lapit ng mukha sa kanya. Baka mamaya niya may makarinig pa sa atin. Ayos niya na ng upo na umiwas na ng tingin. Kinakabahan na. Sinik naman ang natawa nang makita ang reaksyon ng asawa na pulang-pula ng mukha. Huwag kang mag-alala, kapag nakauwi na tayo, sisiguraduhin kong babawi tayo. Hindi na siya pinansin ni Krisa na aminin man o hindi ay na-excite na ang katawan bunga ng hormones niya. Mabuti na lang talaga at hindi nag-crave ang katawan niya sa mga sandaling yon. Baka nakagawa nga sila ng mas nakakahiya pang karanasan sa loob ng eroplano na sila lang ang nakakaalam. Sa airport pa lang ay sinalubong na sila ni Nati at Mrs. Bentacord. Papalabas pa lang ng pintuan itinakbo na sila ni Nati. Na ang bunga kahalinig ay siyang yayakapin ngunit nilagpasan siya nito at ang asawa niyang niyakap ng mahigpit habang iniirapan siya. Kinatawa lang niya ng abogado. Ganun na lang din ang galak ni Mrs. Bentacord na makita ang kanyang manugang na mukhang nakabawi na ng lakas. Sobrang higpit ang yakap ang ginawa niya dito na para bang isang taon silang hindi nakita. Mainit na ginantihan naman to ni Krisa ng turing na ipangalawa niyang ina dahil sa asawa niya. I am so glad na safe kayong dalawa na apo namin. Anito gamit ang maluhaluhang boses. Sorry po mami kung pinag-aalala ko po kayo. Hindi ko na po yun uulitin. Tumango ang ginang. Ayaw nang balikan ng anumang naging kaganapan na lumipas na. Naisip naman ni Mrs. Bentacord na sa mansyon nila padiretsuhin ang mag-asawa upang doon na lang muna mamalagi. Kaso hindi naman yon pinahintulutan ni Nick na mangyari dahil alam niyang mahabang kanilang naging biyahe at kailangan nilang magpahinga ng kanyang asawa upang makabawi ng lakas. Hindi lang yon, bakas na sa mga mata ng asawa ang pagod at malamang ay hindi nito magagawang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang ina kung itong kakausapin. Kung kaya naman siya nang magdedesisyon para sa kanila. Uuwi na muna sila ng penthouse, saka na lang sila pupunta ng kanilang mansyon. Sa susunod na lang, Mommy. Maglalaan na lang kami ng oras at panahon ni Chris para bumisita sa mansyon. Huwag po muna ngayon. Please, pakiusap ni Nick na nilingon ng asawang yakap pa rin ni Nati. Nani mo hindi nagkaroon ng katiting na galit ang kapatid sa kanyang asawa. Nakikita pa rin niya na medyo ilang si Chris kay Nati, ngunit saglit lang naman yun. Magpapahinga na muna kami ng asawa ko. Ganun ba? Pwede naman kayong doon magpahinga? Giit nito na nilingon na rin ang kanyang manugang at busong anak na patuloy pa rin sa walang katapusang pag-uusap. Sige, basta bumisita kayo sa mansyon ni Krisa. Kung pwede nga lang doon na rin kayo tumirang mag-asawa. Ang laki na mansyon natin pero aalog-alog naman kami doon ng kapatid at daddy mo.
Ang daming bakanting mga silid na hindi pa po namin napag-uusapan yun ng aking asawa. Pero susubukan kong banggitin sa kanya sa ibang araw. Hayaan niyo po muna magpahinga kami. Alam niyo naman po ang pinagdadaanan niya. Sige na, para maalagaan din siyang mabuti doon. Hindi niya na kailangan gumalaw pa. Hindi naman to inalipininig sa penthouse niya, pero nag-aalala pa rin ang ginang na benta ko sa kalusugan nito. Lalo na't buntit na itong makunan sa kanyang pinagbubuntis. Concern lang naman siya. Alright, ma'am. Saka mula rin ngayon ay makakasama na namin si mama sa bahay. Mami, walang problema doon. Magkakaroon ako ng katsismisan sa mansyon. At malilibang din siya. Natawa na lang si Nick sa hiling ng ina. Ganun pa man ay kailangan niyang kunin ang opinyon ng kanyang asawa at biyenan. Hindi siya pwedeng basta na lang magdesisyon sa bagay na to. Hahayaan niya si Chris ang magsabi sa kanya kung saan niya gustong tumira. Kung sa mansyon nila, walang problema. Kung sa penthouse niya, ayos lang din naman. Kung sa lumang bahay nila, kung saan palagi niyang maalalang napakalaking kinikilalang ama, ayos lang din yun sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ito. Magkatabi silang matutulog kada gabi ng asawa. Yun lang naman ay sapat na para sa kanya. Walang problema sa kanya kung saan bahay man sila tumira. Ang mahalaga ay kasama niya si Krisa. Kahit nga sa maliit nitong apartment, makakaya niyang tumira kung doon ito gugustuhin mamalagi. Babangkitin ko sa kanya, Mommy, sa ibang araw. Hindi mo na ngayon. Tumango lang naman ang ginang na kanyang kausap. Isang araw bago sila umuwi ng Pilipinas nang kausapin ni Krisa si Nick na kung saan ititira ay dapat na naroon din ang kanyang madrasta. Hindi naman to hinarang ni Nick at hindi na niya tinanong dahil alam niya tinaasahan niyang mangyayaring bagay na yon. Bukas ang dalawang palad na inoffer niya ang kanyang penthouse sa ina ng kanyang asawa. Masaya pa nga siyang makakasama nila to. Hindi mag-aalala si Krisa gabi-gabi kung kumusta to kaya ayos lang sa kanya. May titingin na rin sa kanya. Huwag kang mag-alala, Chris. Kapag naayos na natin lahat ng mga kailangan unahin natin, kukuha na ako ng villa at doon tayo lilipat. Bakit pa tayo lilipat? Malaki naman para sa ating tatlong penthouse mo. Gusto ko ng villa. Doon natin palalakihin at dadagdagan pang ating mga anak. Hindi naman sa malayo. Hahanap ako ng malapit lang sa trabaho mo. Para mas malaki rin ang magiging space natin. Mababakas ang dumaang lungkot sa mukha ni Krisa. May parte ng katawan na ayaw iwan ng penthouse. Komportable na siya sa lugar at saka hindi na talaga nila kailangan pang lumipat kung saan. Ibebenta mo na ba ang penthouse? Hindi. Bakit ko naman yun ibebenta? Marami tayong mga alaala doon, hindi kailanman pwedeng mabura. Oo, huwag mong ibebenta, Nick. Malulungkot ako. Malapad ang ngiting niyakap ni Nick ang asawa upang aluin dahil medyo nalungkot na ito sa nalaman. Wala akong ibebenta. Sobrang halaga sa akin ang lugar na yon. I mean sa ating dalawa, Mrs. Bentacourt. Hindi na yon kinontra pa ni Krisa na mas lalo pang na-excited sa gagawin nilang paglipat ng tirahan. Nangako siya sa kanyang sarili bago umalis ng Australia na yayakapin niya ang pagiging asawa ni Nick. Kung may kailangan naman silang linawin at pag-usapan, ay hintayin niyang buksan yun ang abogado. Mommy, hindi niyo naman po kami kailangang ihatid. Malaki na kami. Kaya na namin, reklamo ni Nick nang sabihin ng ina na ihatid sila sa penthouse at aalis din naman agad. Kaya na po naming umuwi. Huwag ka nang tumanggi, Kuya Nick. Akala mo naman kung anong gagawin. Sinati na inirapan siya. Hayaan mo na sila, Nick. Hila ni Krisa sa isang braso ng asawa upang mag-ayos ng asta doon. Narinig mo namang ihatid lang tayo. Aalis din sila kaagad. Huwag mo nang gawing big deal. Pagod na ako. Walang nagawa doon si Nick kung hindi ang pumayag na lang na ihatid nga sila ng pamilya niya sa penthouse. Gaya ng pangako ng mag-ina, hindi na sila umakyat sa itaas at umalis na rin naman agad. Hihintayin namin kayong bumisita ng mansyon, Krisa. Nick, magiliw na paalala ng ginang. Kapwa lang na tumawang mag-asawa habang pinapanood na umalis ang kanilang dalang sasakyan. Napasingap si Krisa pagpasok niya sa pintuan
nang maamoy ang pamilyar na hangin sa loob ng penthouse. Siyang nasa unahan kung kaya naman natinilan na rin namang nasa kanyang likurang sina Vanji at Nick. Araw ng mga puso yon nang huli silang magawi doon. Natatanda niya pang makalat ang buong penthouse nang dahil sa tangka niya noong paglalayas dahil sa nangyari. Pumulupot na parang ahas ang dalawang braso ni Nick sa katawan ni Krisa nang makita nitong natigilan siya sa pagpasok. "Let's go inside, Mrs. Bentacourt." Batid ni Nick na malungkot ang huling alaala dito ng kanyang asawa kung kaya naman nais niya yung burahin. Papalitan niya ng panibagong alaala nang sa ganon hindi na malungkot ang kanyang asawa. Pilit ang ngiti ni Krisa na nilingon ang mukha ng asawa at marahang tumango bilang pagsang-ayon. Nakakapanibago lang." Hubad niya sa suot na sapin sa paa at hinagilap ang pangbahay na slipper. Nilingon na niya si Vanji na masusi siyang pinagmamasdan. Binigyan niya ito ng matingkad ng ngiti. "Tita, pasok na po." Anyaya niya. Kinatango lang ito ng marahan ng ulo ng ginang. Nangumiti na rin. Sinalubong sila ni Manang Esperanza na abot sa tengang mga ngiti. Sa labi tinulungan na silang ipasok ang nilang maleta sa loob ng penthouse. Dinadala lang niya yon sa may salat kapag daki muling humarap. Bakas pang magsalita sa mas masigla nitong tinig. "Welcome back, Attorney Miss Krisa." "Hi, Manang Esperanza." Yakap dito ni Krisa. Pilit na winawaglit ang pagbigat ng pakiramdam. Si Manang Esperanza na rin mismong gumiyak kay Vanji patungo sa silid na kanyang ukupahin matapos na yumakap kay Krisa. Habang nasa Australia pa sila'y pinalinis na ni Nick sa matanda kung kaya naman pagkalat dito. Naroon na rin ang ibang mga gamit ni Vanji na pinakuha na sa bahay nila bago pa sila makauwi ng bansa. Inabot ni Nick ang kamay ni Chris at mabagal nilang sinundang mag-asawa. Sina Vanji na patungo na ng silid. Sinulyapan ni Chris ang asawa. Papagpaubay at tahimik na nagpahila. Bumabalik kasi sa kanyang balintataw ang huling nangyari doon. Tandang-tanda niya kung paano niya iniwan ang maleta noon sa sala ng bahay. "Ayos na pong silid na ito sa inyo, Mama?" "Oo naman, iho." "Maraming salamat." Lingon ng ginang na sinulyapan na si Krisa. Nang umiti na lang sa madrasta. Hindi na rin nakaligtas sa ginang ang pananahimik niya. "Sige na, magpahinga na rin kayo. At ako nang bahala sa sarili ko. Sobrang nakakapagod pa naman ang naging biyahe natin pauwi. Feel at home po, Mama. Huwag kayo mahiyang magsabi kay Manang Esperanza kapag may kailangan kayo. O kung wala po siya at hindi niyo makita, pwede niyo po kaming katukin sa silid." "O siya, sige na. Ako nang bahala sa aking sarili." "Huwag na kayong mag-alala." Nanatiling tikom ang bibig ni Krisa na halatang may malalim pa rin na iniisip. Ngunit gumagala ng kanyang mga mata sa asawa't madrasta na patuloy nag-uusap. Ngiti lang ibinigay nito sa kanyang madrastang ilang beses siyang muling sinipat. Dahil nag-alala naman itong nagpaparanoid siya. "Rest well, tita." Nagawang sabihin niyo ni Krisa bago pa sumarang pintuan ng silid. Tingunan na rin ni Chris at Nick ang master's bedroom matapos noon. Sa paningin ni Krisa, walang pinagbago yon. Bukod sa malinis na ito kumpara ng iniwanan niya at magulo sa pagmamadali niya. Walang imik silang nagpalit ng pangbahay na damit na kinuha sa cabinet. Nakikita sa sulok ng mga mata ni Krisa ang tahimik na pagmamasid na ginagawa ng kanyang asawa. Gayunpaman ibinaliwala niya yon at hindi man lang nilingon. Nang matapos ay umikot na si Krisa. Upang mahiga na sana ngunit bago pa man siya makaupo ng kama ay naramdaman niya ng dalawang braso ng asawa na mahigpit na yumakap sa kanya. Mula sa likuran, parang bumalik siya sa realidad nang maramdaman ng mainit itong hininga na dumadampi sa may gilid ng tenga at leeg niya. Nakagat niya na doon ang labi niya. "Ayos ka lang ba, Mrs. Bentacourt?" Malambing ang boses nitong tanong. "Kanina ka patahimik. Hindi ako sanay na ganyan ka. Anong iniisip mo? Sabihin mo sa akin." "Gusto kong malaman." Humigpit pa ang hapit sa kanyang katawan ni Nick. "Yung mga nangyari pa bang inaalala mo ngayon? O pagod ka?" Umikot na si Krisa paharap upang gantihan siya ng yakap. Pinilit niyang umiti sa asawa. "Pagod lang ako sa biyahe." Kailangan niyang lumikot ang mga matang hindi magawang tingnan ng asawa. Marahang hinaplos tinik ang mukha niya upang tanggalin ang takas na hibla ng buhok sa mukha.
Alright, magpapahinga na tayo. Inalalayan siya ni Nick na mahiga sa kama na nilagyan pa ng comforter. Pagkatapos noon ay pinadim ang ilaw at nahiga na rin sa tabi ng kanyang asawa. Yumakap siya dito at kapag hinaplos ang ulo. Yumakap na rin din sa kanya si Krisa na sinubsob ang mukha sa leg ni Nick. Huminga ng malalim si Nick. Nararamdaman niyang ibang tumatakbo sa isipan ng asawa kung kaya ganito to. Rest well, Chris. Alam kong napagod ka sa naging biyahe natin. Mag-usap tayo mamaya pagising. Kung gaano katamlay na mahiga sila ay naging kabaligtaran ng naging gawin ni Krisa. Nang magising, halatang napagod na talaga siya sa biyahe. Madilim na sa labas at palis na si Manang Esperanza nang lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig dahil nauhaw siya. Hibim pa na natutulog si Nick sa kanilang silid na hindi man lang nagising na bumangon siya at lumabas doon. Aagahan ko pumasok bukas, Miss Krisa. Paalam ni Manang Esperanza na nag-aalangan pa. Nakaluto na to ng kanilang hapunan at nakahain niya rin yung sa dining table na natatakpan na lang. Ingat po kayo. Matapos na uminom ng tubig ay dumiretso si Krisa sa kanyang music room. Lumiwanag ang buong paligid nang buksan niyang switch ng ilaw at sinalubong siya ng mga instruments na binili ni Nick. Maingat niyang sinarang pintuan. Sa isang nilapitan ng mga gamit at tinaplos. Walang bakasyon ng kahit na anong alikabok. Miss na miss na ng katawan niyang tumugtog na gusto niya sanang gawin ngayon, kaso nga lang ay nag-alangan at baka bigla niyang mabulabog. Ang kanyang madalas at asawang tulog pa. Ilang sandali lang ay ginugol niya doon. Tinungo niya sa lid na madras at nang makitang tulog pa ito, ay maingat na isinara ang pinto. Muli siyang bumalik ng kusina. Binuklat ang nilutong ulam ni Manang Esperanza ngunit agad na natutup ang bibig. Nang maamoy niyang sarsa ng sasyadong isda. Na-request niya sa matanda kanina. Malalaki ang hakbang na lumabas na siya ng kusina. Patapos na ibalik ang takip noon, pinaypayan niyang mukha na nagluluha pa rin sa biglang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ew, bakit ganun ang amoy nun? Ang baho! Bulalas niya na hindi makapaniwala sa kanyang reaksyon. Bumalik siya ng kwarto kung saan tulog pa rin si Nick. Nakamamewang niya pinagmasdan ng asawa. Hindi pa rin ito nagigising kahit na malakas niyang hindi sinasadyang binagsak ang pintuan ng silid. Pakiramdam niya kasi umaabot doon ang amoy ng ulam na nasa kusina at naduduwal pa rin siya dito. Nang kumalma ay pagapang siyang umakyat ng kama. Gumalaw lang si Nick na nagbago ng pwesto nang maramdaman nito ang padapang paghiga sa kanyang tabi. Tumagilid to paharap at saka yumakap. Maaga pa, Chris. Tulog ka pa. Pausang boses na wika nito na halatang antok na antok pa doon. Yung tipo ngayon pa lang niya binabawi ang pagod na nangyari sa kanya noon sa Australia. Kung kaya naman ganun kalalim ng tulog niya, ngayon pa lang din siya napanatag na nakauwi na rin sila ng bansa. Hindi ka pagigising, gabi na, tanong ni Krisa sa kanya na sandaling inabot ang labi ng asawa, na bahagyang nakaawang. Pinagapang niyang kanyang daliri sa kilay ni Nick na parang mini-memorya. Pinababa niya sa bridge ng ilong nito na humantong ka sa kanyang jawline. Attorney, gising na. Halik lang ang naging kasagutan sa kanya ni Nick. Sumimangot na doon si Krisa pero hindi niya napilit na ginising pangasawa. Nagpakawala na lang siya ng malalim na buntong hininga at tinitigan pa ito. Maliit na siyang napangiti nang makitang parang baby itong tulog. Inamoy na niyang hininga. Sige na nga, hindi na kayo tayo istorbohin. Alam ko namang bumabawi ka pa sa puyat at pagod mo sa Australia.